traffic guys. And since dahil traffic, kwento ko na lang yung karanasan ko sa ospital. Disclaimer lang, hindi ko nakabisado yung mga nangyari, hindi ko na alam yung pagkasunod-sunod. Pero dalawang beses yun talaga ako na hospital, yung talagang legit na na-confine. Yung una is nung na-dengue ako, pangalawa nung inoperahan ako sa tenga. Nung na-dengue ako, wala naman masyado nangyari, ano lang, pinaka naalala ko lang doon, di ako pwedeng kumain. Tapos yung ano pala, na-operahan ako, ay na ano, na-interview ako sa Saksi ba yun or 24 oras. Pero dati pa yun, parang 2004 nga ba? Ay hindi, mas maaga pa, parang mga 2001. Kasi naalala ko Pasko nung na ano ko na confine ako na-interview ako sa Saksi, pero hindi ako nagsasalita, nakatunganga lang ako. Tapos nakita ako ng pinsang ko. So yun yung una, yung pinaka matatagal kong na-confine talaga. Parang ilang linggo rin ako sa hospital nung na-dengue ako. Tapos yung pangalawa is nung kailan nga ba? Nung na-operahan ako sa tenga. Ayun, bakit nga ba ako na-operahan sa tenga? Kasi na-infection yung tenga ko nung nag-swimming ako. Parang namin, hindi siya red eh. Parang ewan ko, basta pagkatapos ng klase, nagyaya yung teacher namin swimming daw. So yun, sumama naman ako. Ang ending, ayun, parang tigyawat yung tenga ko, tapos lumaki yun. Tapos nung lumaki, pumutok. Tapos after pumutok nun, dun na siya parang namaga. After ngang mamaga, tapos parang nag-decide na sila mami ipa-confine ako, ay ipa-check. Tapos ayun, nilinis muna yung yun tapos parang hindi kayang linisin kasi parang na-infection na. So nag-decide is pa-confine na ako. So nung na-confine na ako, ang tagal ko sa hospital, hindi ko maalala kung 1 buwan o 2. Basta parang ganon siya katagal. Ang ginawa namin is dumiretso kami sa emergency kasi yun rin yung suggest ng doktor na punta daw kami sa emergency, tapos pa-admit na daw kami. Parang gano'n. So after ko ma-admit, parang yung una kong pinag-stayan sa hospital yan sa basement. Bali doon ako sa basement kasama kayo ibang ER patient. And ang nun, parang ang kulit nung experience ko doon kasi ang dami namin, tapos halo-halo yung pasyente, hindi lang yung katulad ko ng case. Tapos may nakilala si mami doon, yung anak daw niya na-confine doon kasi yung ngipin parang binunutan daw ng ngipin tapos namaga. So yun, nakikita ko yung lalaki na namamaga talaga yung ngipin, parang para talagang nakagat ng hindi lang isang bubuyog, para nakagat ni Jollibee yun eh. Sobrang laki ng pisngi. So sumabot na hanggang leg yung maga.
Tapos ano pa ba, ayun, parang nag-ano kami doon, nagkasama kami doon mga ilang linggo rin, parang 2 weeks gano'n. Kaya pala ayun, may nasiraan pala doon, kaya pala ang traffic. So yun, magkasama kami mga 1-2 linggo doon sa ward. Eh nagulat ako, bigla silang nawala. So parang ayun, wala lang, bigla lang nawala doon sa sa ward namin. Ang usap-usapan pala is yung nanay niya is makulit yung kamay. So yung parang nireklamo sila na iakyat na daw kasi marami nawawala ng gamit sa amin. Pero hindi naman namin na-experience na mawala ng gamit. Yung iba lang. Bukod dun sa issue na nawawalan sila ng gamit, yung anak pala niya, matanda na yun, parang mga 23 na. Siyempre may girlfriend na yun. Nakikita pala doon sa kasi may CR doon sa ward, parang common CR. Tapos yung CR na yun may bintana, tapos kita siya sa ground floor, parang naisilip yung mga nagsi-CR doon. And syempre yung pag nagsi-CR siya, nahihirapan daw siya gumalaw, so sinasama niya yung girlfriend niya. Yun pala, kaya niya kasama, nagtotot na kandun sa CR. Tapos yung mga bisita na panggabi nakasilip doon sa parang bintana. Basta imagine nyo na lang parang nasa taas kayo, tapos yung view kitang kita nyo yung mga nasa baba, parang ganun siya, parang live show talaga, kitang kita nila yung nangyayari. Hindi namin alam kung bakit din nila sinasarado yung bintana. Pero may bintana kasi yun, may jealousy tati nung time na yun eh. Pero hindi nila sinasara. Hindi naman eh. So may may jealousy, tapos hindi nila sinasara. Kaya every parang ilang gabi, pinapanood sila nung mga nung mga nagbi-visit. Ko na lang, i-share ko na lang kung makita ko yung link, kung paano itsura nung kung paano sila nakikita. Ay, link tuloy, yung picture, kung makakita ko. Pero ngayon tinakpan na yun eh, yung parang niya, yung pinaka grills niya. Pero dati talaga kitang kita yun. Oh sure, nawala sila after ng ilang linggo. Yung pala, inakyat na sila. After nilang iakyat, so nandun lang, naghihintay lang ako ng observation sa ng doktor kung ano yung sasabihin. Tapos pinapunta ako sa parang yung pinaka ER ng ENT. So pinapunta ako doon, tapos yung likod ng tenga ko hiniwa kasi namamagana nga yung tenga, tapos minana. Hiniwa talaga yon, legit. Walang anesthesia. Pagkahiwa, piniga yung likod ng tenga ko. So para mapalabas daw yung nana. Grabe yung nun, yung sakit nun, yung talagang namilipit ako, sobrang sakit. Kasi ikaw ba naman po, yung sugat mo pigain, hindi ka ba mangangaray? Tapos parang siniringe nila, kinuha nila yung parang yung nana para mapaganuan, ma-test. So yun, after nun, parang inobserbahan ako 2 linggo.
Tapos dinala na rin ako doon sa ano, sa taas. Parang 7th floor yata yung pinagdalan sa amin. Tapos after nung dalhin doon, may nakatabi ako, pasyente rin. Tapos nakasarado yung buong ano niya. Yung parang may ano, may kortina yung buong kama niya. Siya lang yung nakaganon. Nagtataka ako bakit gano'n. Tapos nung binuksan yun one time, kaya pala nakasarado lagi yun kasi yung amoy nung ano, yung hindi ko alam kung sa ano yun, parang yung amoy niya iba na yung amoy pag binuksan yung cortina. So feeling ko na infection na ng sagad yung ano niya, yung bunganga niya. Nakita ko rin naman yung bunganga niya, talagang grabe na, nakakaawa. Pero ayun, syempre wala ka naman magawa, bata ako dati na saka parang ano, hindi yata siya pwedeng basta-basta lapita kasi baka lumala yung infection. So after nun, nag-stay pa ako dun. Si mami, binibili ako lagi ng ano, ng kung ano, nung tinapay, yung mga monde, mga ano, croissant. Yung croissant, doon ko na-experience. Talagang buffet ako ng croissant. Yung crostini, nung bago pa yun, dati doon ako bumibili. Ay, binibilan lagi ako ni mami. Para lagi nga akong dinadala ng isang pack. Tapos yung monde, yun, yung mga lagi yung yung mga favorite ko yun doon sa hospital. Tapos yung pagkain nilang hospital, hindi ko alam, pero favorite ko yung ano nila dun yung time na yun, yung pinakagusto ko kainin is yung itlog nilang nilaga sa tubig. Parang ano, sarap na sarap ako dun. Ayun, bukod dun, ano pa ba yung pinakain nyo? Ay, minsan ano, pag si mami galing labas, binibilihan niya ako ng ano, Jollibee. Pero nung time na yung KFC na talaga yung gusto ko Kasi dati si mami nag-uwi ng KFC sa bahay, yung ano na, yung hindi na bagong luto. Masarap yung original nila dati pag hindi bagong luto. Yung balat ng KFC, ang lambot niya na ano, na malinamnam. Ngayon hindi na pero kumakain pa rin naman ako sa KFC. So yun nga, ano, going back sa kwento natin, dinala ay na inobserve ako ng doktor doon ng ilang linggo. Tapos nung huling observation sa akin, sabi ng doktor, parang hindi nagka infection yung tenga mo kasi daw napakalinis daw, parang ano, parang wala daw nangyari. Pero yun nga, sinuggest na rin ng doktor na operahan pa rin daw ako kasi nga daw baka yung infection is bumalik. So para totally mawala yung infection, operahan daw nila ako sa tenga, tapos doon nila lilinisin ng sagad-sagad yung ano. So yun nga, umayag si mami kasi yung dating ano, meron daw case doon, nung kala nila gumaling na, isang pasyente rin to, nung kala nila gumaling na, sabi ng nanay iuwi na. Kaya sabi nga ng doktor, huwag daw iuwi kasi daw baka bumalik yung ano, yung symptoms. Tapos ayan, after a week daw bumalik sa kanila, malala na yung anak. Ayun, sa kasawayang palad, hindi nag-survive yung bata. So yun, ayaw ni mami mangyari yun, kaya pina-opera ako. So yun na nga, nag-decide na si mami ipa-opera ako. After nga ako ipa-opera, nalipat na ako ng room nun. Ni-request din ni mami yun kasi nga ano daw,
Yung katabi nga namin is talagang iba na yung amoy. So nag-decide si mami na ilipat na kami. Nalipat ako ng room noon, tapos yung pinakamalupit pa noon, nalipat ako dun sa yun sa pinaghihinalaan nilang yun na may is makulit yung kamay. So yun, nalipat ako dun. Wala naman nangyaring nakawan. Never ko naman na-experience. Balik ginagawa ko lang siguro doon sa hospital yung time na nagpapagaling ako is naglalaro ako sa cellphone ko, yung sa Sony Ericsson T100. Doon ako natuto mag solitaire. Tapos bukod doon, drawing, naglalaro ako ng parang Game Boy, parang brick game siya, parang siya parang Shopee na Game Boy. Shopee na Game, tama ba yun? Hindi, basta yung niya, yung Game Boy na yon, parang siya, hindi siya yung parang clone yon, imitation lang siya na Game Boy, pero nakakapaglaro naman na maayos. Yun nga lang, kailangan ng 3 battery. Tapos after nun, syempre pag walang ginagawa, tambay ako dun sa veranda, kasi may veranda yung hospital Then tambay lang ako dun, parang one time nagtambay ako, lumabas yung sumama sa akin yung yung lalaki na nahuli sa CR kasama yung girlfriend. Tapos ang kulit pa nun, habang nakatambay kami doon, diba nanonood kami nung nagte-tennis, kasi kita yung nagte-tennis nung time na yun pero gabi na yun, parang naka-open na yung ilaw. So nakita namin yung mga nagte-tennis. Tapos mamaya napalingon kami doon sa bahay na parang yung second floor niya is full glass. Talagang kitang-kita mo, parang kang nakatingin sa aquarium. Ganun yung ng bahay, yung layout niya. Pag may nakita kami doon, nagtutot na kan sa taas, magjowa. Kala siguro nila hindi sila kita, kasi parang pag mo, siguro doon sa paggaling ka first floor, hindi talaga siya kita. Tapos parang medyo tinted yung salamin nila. Pero yun nga, syempre pag gabi, pag may mga ilaw yun, kita ka talaga sa loob. Ayun, nakikita namin. Tapos kwento nung kwento nung lalaki sa CR, ay yung kasama ko, sabi nila nahuli rin nga daw sila sa CR. Nahuli rin daw sila sa CR, kaya sila pinalit. Parang ganun din yung nangyari, nakikita rin sila sa taas. Tapos ayun, tinanong kung may girlfriend ako. Sabi ko wala pa, bata pa ako nun So after siguro nun, mga ilang days lang, nawala na yung kasama kong yun. Tapos nabalitan naman siya nung ayun yung pinakamatagal kong kasama. Yung mga huling araw ko doon sa ospital, habang nagpapagaling ako, may nakasama pa ako isang lalaki ulit. Pero siya, yung case naman niya is mahina yung pandinig niya. Hindi siya totally deaf, parang mahina yung pandinig niya. Tapos yun niya, parang ino-observe din siya kung kailangan niya ng hearing aid or operation. Hindi ko alam kung na-operan yun sa tenga, pero parang ganun. Kasi kung hearing aid yun, hindi naman mag-stay yun
kwento lang ng nanay niya, balak daw siyang parang lagyan yata ng hearing aid. Basta di ko na talaga ma-recall. Ayun, tapos nakwento niya is yung anak niya college na. Tapos katulad ng dati, nood-nood lang rin doon sa balkon eh. Kasi yung kwarto namin bago, dalawa lang talaga kami. So wala akong ibang kausap. Yung makakasama ko lang sa kwarto. Tapos yun, hanggang sa makauwi ako. After nun, follow-up check-up. Parang every Wednesday, kailangan kong bumalik sa ospital para ma-check yung ko. Yung operasyon. Tapos yung mga tahi, tinatanggal. After nung mga follow-up check-up, wala namang ibang nangyari. Gumaling naman ako. Siguro dito ko na lang tapusin yung vlog. Kasi after nung nung nakauwi na ako, wala nang nangyari masyado sa akin eh. Bukod doon sa naalala ko, 15 pesos lang yung pamasahe from Bulacan to from San Jose del Monte hanggang doon sa East Avenue. Ayun, napakamura pa ng time na. Tapos lagi akong dinadala every Wednesday. Talagang walang paltos yun. Sige, dito ko natapusin. Bye bye na.